Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Inaasahan ng marami ngayon ang paglabas ng mga arrest warrant sa iba pang mga opisyal na dawit sa flood control scam at pagnanakaw ng pera mula sa budget ng DPWH. Matatandaang sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na bago magpapasko ay ilalabas na ang arrest warrant ng di umano'y dalawang senador na pinangalanan ni District Engineer Henry Alcantara at DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Subalit hindi pa formal na pinangalanan ni Rimulya kung sino-sino itong senador ay matunog na ang pangalan ni Senator Jinggoy Villanueva, dating Senador Bong Revilla. Ilalabas na rin di umano ng DOJ ang arrest warrant sa mga sangkot na pinangalanan sa mga missing sabongero. Malaking challenge di umano ito sa pamunuan ng Philippine National Police lalo na at malalaking tao ang kanilang babanggain. Dawit dito ang multi-billionaire businessman na si Atong Ang at 25 mga pulis sa missing sabongero base sa mga testimonya ng whistleblower. Sa kaugnay na balita, VP Sara Duterte ang malaking dagok ang kinakaharap ngayon na maaaring magpapasibak sa kanya sa pagka-vice-presidente. Matatandaang noong nakaraang mga araw ay formal nang nagsampa ng mga kasong plunder, graft, malversation of public trust at iba pa ang iba't ibang mga grupo sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Laban kay VP Sara Duterte at iba pang mga opisyal ng DepEd na sinibak din dahil sa issue ng confidential funds at intelligent funds ng DepEd at Vice Presidente na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot-sagot kung saan at paano ito nagamit. Inaasahan din na sa darating na Pebrero sa susunod na taon ay magpa-file ulit ng panibagong impeachment case ang ilang grupo sa Kamara laban kay VP Sara Duterte. Isa pa sa malaking sakit ng ulo ngayon ni VP Sara Duterte ay ang pagbaliktad ng kanyang dati umano security personnel at bagman na nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig na si Ramil Madriaga. Meron ng sinumpaang salaysay itong si Madriaga na naglalaman ng lahat ng kanyang nalalaman para sa dating amo na si Sara Duterte at FPRRD. Ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Palad ay masama umano ang loob ni Madriaga kay VP Sara dahil sa hindi nito ito tinulungan kung kaya siya nakulong dahil sa kasong isinampa ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ng kasong kidnapping sa mga Filipino-Chinese national. Sinampahan umano si Madriaga ni Roque dahil sa kinasuhan din nila si Roque ng kasong land grabbing dahil sa pangangamkam di umano ni Roque ng mga lupain doon sa kanilang lugar sa Tarlac. Ayon pa sa report ng Camp Bagong Diwa, ay makailang beses di umanong bumisita si Sara Duterte kay Ramil Madriaga sa kulungan nito dahil nababalitaan umano niyang babaliktad daw ito. Si Madriaga ay umamin na siya ang dating pinagkakatiwalaan ni Sara Duterte at FPRRD sa pangongolekta di umano ng pera mula sa mga POGO operations upang dalhin sa mga Duterte. Nung naging topic natin yan, sabi natin, mayroon daw isang preso, PDL, Person Deprived of Liberty, sa BJMP, doon sa Camp Bagong Diwa, sa Bikutan, Taguig. Mayroong isang controversial daw na PDL o preso doon. Lagi raw, lagi, hindi naman siguro lagi, pero binibisita ni Sara. Kung hindi man si Sara, yung kanyang mga sugo, tulad nung isang Joyce. Hindi ko alam kung sino yung Joyce na yon, pero napangalanan yung Joyce. Sinong nagbalita niyan? Si Montulfo. Ha? Alam niyo si Montulfo, kapatid siyempre yan ni Rafi, saka ni Edwin, saka ni Ben. Yan medyo may pagkachismoso din eh. Pero kahit naman ganyan yan, sige, sabi nga, kung ano man sabihin niya, sige, ang importante, sige nga, tingnan natin tong sinasabi ni Ben Tulfo. Ni Montulfo. Nagpo si Montulfo, sino ba tong PDL na kahit oras ng gabi, binibisita daw ni Sara? Ha? Sino ba ito? Gaano kahalaga ito sa buhay ni Sara? Yun. Tapos, yung isang DDS vlogger din dati, na PBBM na vlogger na ngayon, si Peebles Talakera, nagsabi, kilala ko yan, si Ramil Madriaga, kilala rin yan ni Harry Roque. Yun. Ha? Sabi ni Peebles Talakera, mabait na tao yan. Kaya lang, talagang kontrobersyal yan. Importante yan kay Sara. At si Harry Roque, kilalang kilala yan. So, naintriga ako noon. Naintriga ako noon. Sabi ko, bakit nabanggit si Roque? Ha? Wala nga namang tawagan natin si Roque. Wala naman tayong contact doon.
Tapos si Sara nababanggit. O yan. Ngayon, nung bandang huli, lumabas na itong balitang ito. Linabas ng Bilyonaryo News Channel. O, sabi ng Bilyonaryo News Channel, live ito, Kabunyog Ilmonggi. Isang PDL na nakakulong sa Camp Bagong Diwa ang nagpakilalang bagman di umano siya ni Sara Duterte. At marami siyang mga sinabi sa kanyang sinumpaang salaysay. Yun, medyo nakakuha na. Kung dati ang nag-uusap, ang pinag-uusapan lang yan ni Peebles Talakera, ni Montulfo, tapos tayo, biglang lumabas ngayon sa mainstream media na, Bilyonaryo News Channel. Pagkatapos niyan, lumabas na sa politico.com, lumabas na sa mainstream media. So kahit ngayon sa News 5, GMA, ABS-CBN, pinag-uusapan na itong si Madriaga. Sa 1PH, kaya ano na ito ngayon? So medyo seryoso na. Ngayon, ang latest diyan, si Congressman Benny Abante ay ipapatawag niya daw itong si Madriaga. Kasi seryoso yung mga sinabi niya doon, lalo na yung paggamit di umano ni Sara, yung pagtanggap di umano ng pondo galing sa mga pogo operators at drug dealers. Ayun, medyo seryoso yun, kaya iimbestigahan na daw ng Kamara. Yun ang sabi ni Congressman Benny Abante. So ngayon ang tanong, may mga nagtatanong na sa akin, Attorney, di ba sabi mo noon, sa tamang panahon, magbibigay ka ng assessment dyan kay Madriaga kung mapagkakatiwalaan ba yan o hindi? O sige, pag-usapan na natin ngayon. Pros and cons, pabor at kontra, mapagkakatiwalaan ba si Madriaga? Sige, unahin ko muna yung kontra siguro. Okay ba sa inyo yon? Huwag muna yung pabor. Yung kontra muna. Bakit sa tingin ko medyo questionable itong si Madriaga? Okay? O sige. Unahin ko itong tungkol sa pabor ha. Doon ako unahin ko muna yung kontra. Ano ba yung kontra? Ang una diyan sa kontra na masasabi ko, una, ang dami niyang sinabi sa kanyang sinumpaang salaysay. Parang lahat na lang naman yata alam niya eh. Parang, medyo napakaano naman nun. Kontra muna tayo, Ilmonggi. Tingnan natin di ba? Parang alam niya lahat eh. Alam niya lahat. Halimbawa, sabi niya, pinadrive siya ni Digong, ni Rodrigo Duterte. Tinawagan siya para i-drive yung yung Grandia na may lamang 1 billion. Grabe. Ibig sabihin nun, malakas siya hanggang sa presidente? Ganun ba yon? Pinadrive daw siya ng isang Grandia eh. Pinadrive siya ng isang Grandia na may lamang 1 billion, dinala niya dun sa Muntinlupa. Pagdating niya daw doon, iniwan niya yung susi ng Grandia doon, linagay niya doon sa front wheel, sa kaliwa. Tapos may nag-drive na daw noon. Matindi naman. Matindi. So ibig sabihin, hanggang doon kay Digong may connect siya. Una. Pangalawa, pati doon sa magnetic lifter. Yung magnetic lifter issue kay Manscarpio, alam niya rin yun. Kinausap daw din siya ni Manscarpio. Nag-meeting daw sila sa BGC. Ang tindi naman. Ang tindi naman niya. Pagkatapos, kinausap daw siya ni Sara, buuin yung isip, yung makinarya ni Sara. Inday Sara is my president. Nung plano sanang tumakbo ni Sara ang presidente, siya rin ang pinagkatiwalaan ni Sara. Tapos nung nakaupo na si Sara, siya rin yung pinabuo nung Vice President Security Group. Ang tindi naman. Ang tindi, pati pagbubuo ng Vice President Security Group. Siya daw ang nagbanggit kay Sara Duterte na kunin sila Nolasco. Si Colonel Nolasco. At doon na rin daw, kinuha na rin sila Chika. Siya raw ang nag-training sa mga ito. Yun, matindi na naman yan. Pagkatapos, siya rin yung nag-drive ng mga duffel bags matapos ma-encash yung confidential funds. Siya ang nag-deliver nito sa isang mayor sa Laguna. Siya rin daw ang nag-deliver nito ng mga duffel bags na ito na milyon-milyon doon sa comedy bar. Sa Timog, nag-deliver din daw siya doon sa isang parking ng sa parking ng ombudsman. Ang dami niyang alam.
Ang dami niyang alam, mga kabunyog, mga kawan. Yun ang nakakaano eh. Medyo nakakaano to eh. Nakakatakot pagkatiwalaan. Kasi sa bandang huli, paano kung bikoy ito? Yan yon. Alam lahat. Kumbaga, lahat ng issue tungkol sa mga Duterte, alam niya, pwede siyang magtistigo. Pwede siyang magtistigo sa confidential funds, pwede siyang magtistigo kay Mans Carpio doon sa magnetic lifter, pwede siyang magtistigo kay Digong Duterte tungkol sa mga pera, pwede siyang magtistigo kay Sara na mga pogo, mga pundo sa pogo ang ginamit at illegal na droga sa kampanya. Pwede siyang magtistigo sa sa halos lahat ng illegal na ginawa ng Duterte. Medyo medyo nakakatakot ito kasi pagka ganun na kasi napakarami mong alam, lahat na lang ng bagay alam mo, ay medyo magduda ka na. Magduda ka na. Ha? Kumbaga tahi-tahi lahat. Sa isang testigo, kuha niya na lahat. Ha? Parang SM, we've got it all. Ha? We've got it all for you. Kumbaga, anong kailangan mong testiguan ko? Nandito ako, alam ko yan. Yun, medyo nakakaduda yun. Pangalawa, ito na, pangalawa. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang siya nagsasalita? Tama po yung comment niyo. Bakit ngayon lang? Masyado namang masyado. Nakulong siya noong 2023. Nakulong siya noong 2023 sa kasong kidnap for ransom. Ay di dapat noon pa nagsalita ka na. Ganito yan, ganito, ganyan. Wala ngayon lang siya pinag-uusapan eh. Minura na tayo ni Kirby Trinidad, impacto daw tayo. Ay tingnan nyo ito mga kabunyog, mga kababayan. Ayaw nila ng fair na analysis. Minumura tayo nito. Bakit? Ano bang gusto mong marinig, Kirby Trinidad? Nagsisimula pa lang tayo sa kontra. Mamaya naman yung pro, okay? Kung gusto nyong ganitong discussion, sige, manatili kayo. Yung mga hindi naman kumbinsido, pwede naman kayong magsabi ng hindi kayo kumbinsido, pero huwag kayong mambabastos at huwag kayong magmumura. Ang pangit, para kayong DDS na DDS eh. Pwede naman kayong maging pro Duterte na medyo naman. Yung kagalang-galang naman ang pagiging pro Duterte nyo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. So yun, medyo, bakit ngayon lang? Di ba dapat nung inaresto ka nung 2023, at sa tingin mo, biktima ka ng persecution, kasi mamaya, sasabihin ko sa inyo, ang sinisisi niya sa pagkakakulong niya si Roque. Ginantihan daw siya ni Roque. Okay. Kung ginantihan ka ni Roque, bakit hindi ka kaagad nagsalita? Di ba? Dapat nung inaresto ka nung 2023, sinabi mo na yan. Sinabi mo na ikaw ay malapit kay Sara Duterte, malapit ka sa mga Duterte, kaya lang ang nakaaway mo ay si Roque. Ngayong ginantihan ka ni Roque. Di ba? Yan yung bakit ngayon lang siya nagsasalita? Pangatlo, yung biglang pagbabago ng kanyang record. Medyo nakakaduda yan, yung pagbabago ng kanyang record at katauhan. Bakit ko nasabi yan? Sa simula't simula pa, ang pagpasok niya sa Duterte, mga illegal na ang pinagagawa sa kanya. Mga illegal na yung pinagagawa sa kanya. Mga illegal. Tulad nun, pinag-drive siya ng 1 billion daw na yung Grandia na puno ng 1 billion. Illegal yun. Pinabuo siya nung makinarya ni Sara, yung isip. Makinarya sa eleksyon, siya daw ang founder nun. Pero ang pera daw nun galing sa Pogo. Siya ang taga-pick up ng mga donations ng mga Pogo operators at drug dealers. Illegal na naman yun. Pagkatapos yung pagdadrive ng mga milyon-milyon sa duffel bags galing sa confidential funds, inutusan daw siya ni Lulasco. Yun, na naman yun? Illegal na naman yun. So, ibig sabihin, ang daming illegal na ginawa niya. Tapos, sa bandang huli, ang naging issue sa kanya, pinaglaban niya yung mga magsasaka na kinamkaman ng lupa ni Roque. Land grabbing. Pinaglaban niya yon dahil daw sa paglaban niya para sa mga magsasaka na kinamkaman ng lupa ni Roque, ginantihan siya ni Roque ng kasong kidnap for ransom. Yung mga Filipino-Chinese na gawa-gawa lang daw yun ni Roque. Parang bigla yung shift. Involved ka sa mga illegal.
illegal yung mga pinagagawa mo para sa mga Duterte tapos bigla ngayon nakipaglaban ka sa magsasaka ng Bataan, linabanan mo si Roque. Parang biglang ha? Biglang sudden shift. Napaka yun, medyo nakakaduda yun. Ha? Parang bigla lahat ng mga ginagawa mo masama tapos sa bandang huli gumawa ka ng mabuti para sa mga magsasaka. Doon ka pinag-initan ni Roque. Yun din yung sinasabi niyang dahilan. Bakit masama ang loob niya kay Sara? Sabi ng abogado niyang si Torny Palad, sumama ang loob ni Madriaga kay Sara kasi nung kinasuhan ni Roque siya, humingi siya ng tulong na sabihan si Roque na wag namang gamitan siya ng ganon. Tulungan siya laban kay Roque kasi mali yung ginagawa ni Roque. Hindi daw siya kinampihan ni Sara. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung mga bagay na medyo questionable, di ba? Ha? Medyo questionable. Kaya sabi ko, parang teka muna, kapanipaniwala ba itong si Madriaga? Yan yun, dito naman tayo sa cons, okay? Pakinggan nyo naman itong cons. Hindi cons, pro. Ito naman. Bakit naman pwedeng masabi rin naman natin mapagkakatiwalaan itong si Madriaga? Ito naman, paano naman nating masasabing mapagkakatiwalaan si Madriaga? Unang-una, yung mga sinasabi ni Madriaga na mga facts ay pwede namang i-verify yun. Verifiable naman yun. Halimbawa, sabi niya, nagklase siya sa College of Law sa San Sebastian, 1991 to 1995. Madali lang naman yun. Mabiverify naman yun. Mabiverify naman yun sa San Beda. Nagklase nga ba siya ng 1991 to 1995? So, hindi siya pwedeng magsinungaling doon. Once na sabihin niyang nagklase siya ng law sa San Beda, at nag-take siya ng bar noong 1995, hindi nga lang siyang pumasa, di madali lang naman niyang makita. Pwede yon. Hindi siya pwedeng magsinungaling noon. Kasi sasabihin mo, nagklase ka ng law, San Sebastian pala. San Sebastian. Pangalawa, sabi niya, naging intelligence siya, na-involve siya sa mga intelligence agencies ng gobyerno. EIIB, yung Economic Intelligence Investigation Bureau, National Security Council, ISAC. Madali rin naman ma-verify yan sa mga opisina na yun ng gobyerno. Verifiable naman yun. Ang isa pa, yung sinabi niya na siya ang founder, national founder ng ISIP, Inday Sara is my president. Siya ang marami siyang ebidensya doon. Pinost niya sa kanyang Facebook yung certification ng ISIP na siya ang nakalagay na founder, national founder, convenor. Yun, hindi niya pwedeng magsinungaling doon. Kasi may mga pictures pa siya na pinost niya si dating spokesperson ni Sara Duterte, si Attorney Reynold Monsaya. Provide an evidence of payment so that we can file an appropriate action for syndicated estafa po. So ang nakikita po natin dito ay the only solution to prevent this annual Hajj scam is the privatization of the Hajj. Considering that the NCMF is acted as quasi-travelantors, quasi-service provider, which is prohibited by Republic Act 9997 because it provides under such RA, Section 11, Paragraph A, that in no case shall the NCMF shall collect payment or shall force the pilgrims to buy logistics, materials, and supplies from them, from the NCMF or from their authorized agent or representative. So ang nangyayari dito, because of these nuances, na yung mga tao ay nalilito. Dahil itong Republic Act 9997 ay pinagbabawal ang NCMF to collect payment. So ang nangyayari, the NCMF used the SAIC
to collect overcharge so that after payment of such overcharge, the NCMA will get the money and there is no transparency kung saan pumunta ang pera. Ito po ngayon ang problema natin ngayong 2026 Hajj. Mayroon ding issue ngayon. Itong 2024 at saka previous, ito rin ang the same issues. There is a repetition of the crimes because itong publish ng NCMA, itong schedule of 2026 Hajj phase, nakalagay dito, mandatory phase, $675 dollars. Itong nakalagay dito, yung mga ground services, electronic service, camps, in MENA, transportation, ay covered by this mass air service package D na pinapabayad ng $942. There is a double charges. Kawawa naman itong mga may hirap na dalawang binabayaran nila para lang mapalaking bayad. Tapos ito namang transportation fee, $274 ay times 3 yung binabayaran kasi kung tutusin ang binabayaran doon 5,000, ito more than 15,000 binabayaran doon sa transportation. Kung tutusin ito ay 5,000 lamang. So ito po, we are demanding this committee to ask the NCMA to explain where the money paid this $3,300 kung saan pumupunta. Gusto po namin ng transparency. Dahil yan po ang gusto ng Commission on Audit during 9th Congress that we already established this mishandling of Hajj, that this 9th Congress recommended the filing of appropriate action, recommended to the Commission on Audit, the Ombudsman, the Sandigan Bayan, IBP, to the concerned government official in the NCMA who mishandled this Hajj. That is why the privatization of the Hajj is the only solution to save the NCMF official from repeating these crimes. Kasi po mayroon na silang recommendation na kakasuhan sila, para po hindi po sila makasuhan, i-privatize na ito para mawala na po itong mishandling of Hajj. Mawawa po tayo. Because otherwise, if we will not follow the Republic Act 9997, it should be none at all. You are government employees, you must uphold the rule of law. Because ours is a government of law and not of men. We must respect the law. Otherwise, none at all. Kaya po, we are asking this committee to enact this privatization of Hajj bill so that the Muslim pilgrims should be given due process of law and should enjoy what is mandated by the Constitution, the freedom of religion and the exercise thereof. As I have a client, a Catholic who pilgrims in Vatican. My client paid only 180,000, where he will travel to 12 countries and 2 months. Where in fact this Hajj is only one country. And will travel only 30 days. But the payment is overpriced for $3,300. Almost $500,000. This is injustice, mahal na senador. Kaya gusto hinihingi po namin na mabigyan ng transparency ngayon, 2026 ang payment of Hajj, kung saan pumunta, saan ibinigay. Kailangan namin makita yung mga resibo. Kailangan po namin na ma-privatize na ito kagad para mabigyan natin ng pagkakataon ang mga travelantors na maka-organize ng mga site. Yung mga site na yan ay bibigyan nila ng salary, monthly salary, na kung may mga lapses yung mga site ay babayaran ng travelantors. Unlike if NCMA pang nakahawak, ay kung may mga lapses ang mga site ay walang magbabayad. So, ang gusto namin ay itong accreditation ng site din sa NCMA ay huwag nila i-accredit dahil it is prohibited under the Constitution. This is a violation of the freedom of religion, Your Honor. Okay, salamat po, Attorney. Kanina pa po nagtataas ng kamay si Attorney Ali. Attorney Ali. Mabilis po lang po siguro. Again, hindi naman na po bago yung aming pinag-usapan ni Attorney Haron nung nakaraang hearing.
But total lang, pinoint out po niya yung batas. Kung inalim. And I would like to at least respectfully manifest dito sa body na to, whenever you cite a law, whenever you try to interpret a law, you interpret the law as a whole. You do not nitpick the specific portion. Tama po siya. Hindi ko po sasabihin mali. Tama po siya nung sinabi niya, in no instance shall the pilgrims be forced to purchase such legitimate, etc., etc. However, Mr. Chair, kailangan din po nating intindihin, kung babasahin natin yung buong proviso insofar as yung mandatory fees is concerned, ano po bang ibig sabihin natin ng mutawif? Pag tinanong mo kung anong mutawif, and you always have to recognize this in relation to ano yung sabi ni Saudi, ang mutawif is yung bare minimum accommodations or logistics required para makapasok ka ng Saudi. Hindi ka papayagan ng Saudi pumasok sa loob ng where the pilgrimage is kung hindi niya garantisado na kasi hindi siya papayag papasukin ka na doon, wala kang tutuluyan, may mangyari pa sa'yo doon. So as far as Saudi is concerned, necessary and mandatory na before kanya papasukin, before kanya issuein ng Hajj visa, meron ka na nung basic. Tandaan po natin, yung pagpasok mo sa loob ng pilgrimage site, hindi naman lang yung mandatory prayers ang gagawin mo doon eh. You are there for the period that you want to stay at up to 30 days if I'm correct me if I'm wrong. So pagpasok mo doon, at least at the bare minimum, yung necessary logistical services required para ma-perform mo yung basic Hajj requirements, dapat meron ka. Ngayon, in addition to dun sa basic Hajj requirements o basic Hajj rituals, pwede kang magstay beyond that, and there are many things that you can do within the pilgrimage site habang ginagawa mo tong mga to. Yun yung sinasabi ng batas na hindi pwedeng pilitin yung pilgrim kumuha ng mga unnecessary, because yung batas na mismo nagsabi shall only collect yung limited to the mutawif and passporting. When you say mutawif, it already includes the basic services. You cannot go into Hajj to begin with without it. So, just to point out, kung ang tatanungin lang natin, pag-uusapan natin, citing the law, respectfully, sana basahin natin ang buo. Now, insofar as yung sa privatization is concerned, we will try to keep this to a minimum, but we have already manifested that as is currently worded, I do not think the privatization bill as is worded will answer the problems. Because tulad nga po nung nakita natin ngayon nga pong kami ang may hawak, may nang loloko na Just imagine kung wala na kaming oversight, wala na kaming gagawin dyan. Kung wala nang nakalingon, and again, NCMF lang obviously outside in deference to BARM. Outside of BARM, NCMF is the only national agency that even has the remotely closed mandate na bantayan yung mga ganyang bagay. Pag tinanggal mo pa sa amin yan, pag pinrivatize mo yan, and sabihin na namin gawa kami ng ibang bagay, sa tingin niyo po ano pang pwedeng mangyari in addition dun sa Al-Haramain? So ang amin, respectfully, let us call, let's push for what our positions are, but let's not make it under false pretense. Kasi inulit na po namin to Ang matatalo dito is yung mahirap na pilgrim. Kasi sa totoo lang po, pag pinrivatize natin, alam natin sa lahat ng bagay, pag pinrivatize mo, money is the consideration. And ang punot dulo po ng lahat ng ito, at least ang pinaglalaban ng NCMF, Hajj is not a vacation. Hajj is not a financial transaction. Hajj is a religious obligation na pinangangalagaan po nating lahat. And to our mind, ang reason po kung bakit maraming naloko dun sa Al-Haramain, kasi na-take advantage yung emotion. Napaniwala kang mura. Sino po ba naman tulad po na sinabi niyo, Senator? May mga tao dyan magbebenta ng kalabaw, magtatrabaho ng 30 years, kung ano man yung naipon nila. They'll part ways with it. And then suddenly, merong magsasabi, kaya namin. Yun po kasi yung naging experience namin nung sinubukan na naming punahin, sinasabi pa sa amin, huwag kayong makialam, may magbibigay na sa amin ng Hajj So, it shows po sa atin yung special nature ng Hajj. And tulad po nung minanifest namin the previous committee hearing with regards to this last year, is that may dahilan bakit kinreate yung PhilPA ni former President Marcos Sr. Because meron na rin pong nalokong malalaking batches of people na stranded pa sa barko, hindi sila pinababa. So we don't want a repeat of that now. And in fact, again, we can put our positions, and again, I say this respectively, but let's not do so at the expense na paano mo sasabihin makakatulong sa marami? Yung mahirap na naghihirap Pag pinrivatize mo, meron na po bang pinrivatize na nagmura? With all due respect. Hindi ko na po kailangan ng rebuttal that. But as far as I'm concerned, ang akin po dito, kung hihimayin natin ng mabuti for the Hajj, pinaliwanag na po namin how we do this. For us to be able to get mas magandang services as early as now,
dapat yung 2027 Hajj nag-aabono ka na. Meron po bang private organization mag-aabono ng walang tubo? Wala. Wala kang makikitang negosyo na mag-aabono ng malaking halaga para sa bagay na matutulog yung pera mo ng isang taon. So again, well, I'll close it at that. Alam ko po ang BPA, ang Bago has something to say. Maraming salamat po. Attorney, 5 minutes ha? Kung po pwede, 2. Sige po.